Agimat ng lahi. Ito'y paglalathala sa patuloy nating pag-alala sa kabayanihan ng mga Pilipino noong unang panahon hanggang ngayon. Ang ating kasaysayan ay hindi naibsan, bagkus ito ay yumayabong at nagsasalin ng lalong pinatibay na kadakilaan at adhikaing pinalalawak. Ito'y nagbibigay sa atin ng bakas aral upang tahakin ng tama ang landas ng buhay. Naihalin tulad natin sa kasalukuyan ang mga pangyayari noon at naitatama kung ating sinisisid ang malalim na diwang taglay ng kasarinlan. Tulad ng pang-araw-araw nating kwento, bagamat ito ay katang-isip lamang, ang patnugot ay nanatiling nakaakbay sa makatotohanang pagsasapuso ng diwang tunay na agimat ng ating lahi sa kontemporaryong mukha ng sining litra. Sa muling pagsikat ng araw, ay nakaabang si Nunoy sa hagdan ng kanilang kubo upang masilayan ang bagong pag-asa. Hindi niya naiaalis sa kanyang isip ang boses ng kanyang asawang di nagsasawang magsermon. Marahil ito ay dahil na rin sa kahirapang tinatamasa ng pamilya sa kabila ng kanyang mga pagsisikap. Patuloy ang boses na ito sa pag-ingay sa kanyang kukote na wala siyang silbi upang maiahon sa dusa ang buhay. Pinanghawakan pa rin ni Nunoy ang temang magagawa niyang talunin ang karimlan sa pamamagitan ng dasal at tiwala sa sariling kakayahan. Dahil dito, naglalaro sa kanyang imahinasyon ang pakikibaka ng magiting na bayaning si Lapu-Lapu nang talunin nito at puksain ang gahamang Kastilang si Magellan sa dalampasigan ng Mactan. Kailangan kong talunin ang mga problema, wika ni Nonoy sa kanyang sarili. Napatayo siya upang simulan ng mga gawain. Ang tilaok ng mga manok ang nagsisilbing musikang nagpapasigla sa kanyang katawan habang ginagawa ang nakasanayang trabaho sa umaga. Nagbabalik tanaw din sa kanyang isip ang kasipagan ni Gat Andres Bonifacio na naging dahilan ng pagtalas ng kanyang talino upang maitatag ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Nonoy! Ano ka ba naman? Bakit hindi mo unahin ang loob ng bahay sa paglinis bago ang bakuran? Ang tanga-tanga mo talaga. Palibhasa hanggang ika-6 na baitang ka lang. Galit na sigaw ng misis. Ang aga mo namang magsermon din na. Nakikipagsabayan ka pa sa kanta ng manok, boses palaka ka naman. Di mo ba naisip na natutulog ka pa kanina? Paano ko unahin ang loob sa paglinis kung madagan ang kakayan ng silya? Sagot ni Nonoy na para bang magsisimula na naman ang bangayan. Sa init ng debate, parang nakita niya ang sitwasyon ng ipagtanggol ni General Gregorio del Pilar, ang tinaguriang pinakabatang general sa kasaysayan, ang pasong tirad, habang tumatakas si Pangulong Emilio Aguinaldo. Nagsasalubungan ng mga putok ng mga baril sa magkabilang panig na tumagal ng maraming oras. Bagamat hindi nagtagumpay si General Gregorio del Pilar, ang kanyang pagbuwis ng buhay ay isang kabayanihang halos di mapantayan. Masiding sigaw ng bata. Nonoy! Tingnan mo si Bunso! May sugat ang kamay! Sigaw ni Dina na may pagkabalisa. Ayan! Kasi ako na lang palaging tinitingnan mo. Hindi mo tuloy na malayang gising na pala si Bunso at pinaglararuan ng gunting. Ngayon, sino sa atin ang tatanga-tanga? Makatuwirang pahayag ni Nonoy. Wala na silang magawa, kaya't inasikaso na lamang ng mag-asawa ang anak at parabang pinatahan sila ng pangyayaring ito. Muling naghari ang katahimikan sa tahanan at mistulang nagtagumpay ang diwa ng pagmamahal. Lubusan nilang naintindihan na hindi solusyon ang pag-aaway upang mapatunayan kung sino ang mas matalino. Bagkus, dapat pagtuunan ng pansin ang kinabukasan ng susunod na henerasyon dahil dito nakasalalay ang pag-asa ng bayang tahanang pinangarap ni Gato Rizal at bayaning binigno ni Noy Aquino na worth dying for.